Hello mga ka-food park, ready na ba kayo sa Purple Overload? Today gagawa tayo ng ube pandesal with cheese filling. Sobrang lambot, super cheesy at sobrang sarap. Perfect sa almusal at merienda. Kaya tara, let's bake! Sa isang mixing bowl ay magkukumbine lang tayo ng 1 cup na evaporated milk o kaya fresh milk. Idagdag naman natin ang 1/4 cup na sugar at ang pambalanse sa tamis ay 1/2 teaspoon na fine salt. Isusunod naman natin ang 2 teaspoon na instant dry yeast at mag-crack tayo dito ng 1 large na itlog bago po natin imikos-mikos mga insan para mag-well combined ang ating mga ingredients. Ngayon naman po ay dadagdag natin ng ating 1/2 tablespoon na ube flavoring at saka coloring. At pagkatapos ay itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito bago po natin idagdag ang ating all-purpose flour. 3 cups na all-purpose flour or equivalent to 385 grams at ito po ay tamang-tama lang po sa sukat ng ating mga wet ingredients. Hahaluin lang po natin ito ng bahagya hanggang sa mag-well combine lang ang wet and dry ingredients natin dito. At habang naghahalo po tayo at baka hindi nyo pa alam, kayo po ay nasa Dan's Food Park na channel, mangyari po lamang ay pakisubscribe po ang aking channel, pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. At this point, dito na tayo mag-start magmasa ng ating dough. Ito po ay ang pinaka nakakapagod na parte. Pero wise po tayo, para mapadali ang pagmamasa, gumamit po ako ng electric hand mixer na may hook na attachment at imimix lang po natin ito ng mga 5 minutes at sigurado ay makinis na ang ating dough. At kapag nabuo na po ang ating dough ay magdadagdag tayo dito ng 2 tablespoon na margarine. Pero kung makakaluwag-luwag tayo ay mas masarap sana kung butter ang ating gagamitin. Itutuloy-tuloy lang po natin uli ang ating pagmamasa. Hindi ko natatapusin ang 5 minutes gamit ang hand mixer at ipapakita ko sa inyo kung paano natin imamasa ng mano-mano gamit ang ating malinis na kamay. Ililipat lang natin ang ating dough sa ating working table na may kunting arena para hindi dumikit ang ating dough at maglalagay na rin tayo ng oil sa ating mga kamay. Kung mano-mano lang po ang gagawin natin sa pagmasa ay aabutin po tayo ng 10 to 15 minutes bago po natin ma-achieve ang isang smooth na dough. At para malaman natin kung okay na ang ating dough, mag-window pane check po tayo kagaya nito. Kapag stretch natin ang ating dough at makinis na at hindi na napupunit, yun na po ay pwede na po. Bibilugin lang po natin ang ating dough at ibabalik po natin ito doon sa ating mixing bowl na pinahiran ng oil at ipaparest po natin ito o paalsahin ng mga 1 oras hanggang sa mag-double o mag-triple ang volume ng ating dough. Tatakpan lang po natin ito ng cellophane at mag-aantay lang po tayo ng 1 oras at habang inaantay natin umalsa ang ating dough ay i-prepare naman natin ang ating cheese. I-cube po natin ang ating cheese na
ipapalaman dito sa ating tinapay. Pagkalipas ng isang oras ay ganito na kalaki ang ating dough. I-release lang po natin ang air dito sa ating dough at ililipat uli natin ito sa ating working table. I-shape natin ang ating dough into a log at hatiin muna natin sa dalawa bago po natin i-cut into small pieces. Kung kabisado nyo na mag-cut ng dough, ganito lang ang gagawin nyo. Pero para sigurado pantay-pantay ang laki, mas maganda gumamit na lang tayo ng weighing scale dito. 35 grams ang timbang ng ating dough na ating sinukat dito sa ating weighing scale at pagkatapos po ay maglalagay na tayo dito ng palaman na cheese. I-flatten lang po natin ang ating dough at pagkatapos po ay maglalagay po tayo dito ng cube na cheese, ilalagay natin sa gitna at pagkatapos ay isisil po natin ito at pagkatapos ay iro-roll po natin dito sa ating working table at bibilugin po natin ito bago po natin i-coat sa ating breadcrumbs. Dito ay nakagawa tayo ng 22 pieces na pandesal. Tatakpan muna natin ito at ipaparest uli natin ito ng mga 30 minutes bago po natin isalang sa oven mamaya. After 30 minutes ay umalsa na uli ang ating dough at ibibake lang po natin ito ng mga 15 minutes at 180 Celsius na temperature. At ito na ang ating napakasarap na pandesal with cheese fillings and it's ready to serve! Pero bago ang tikiman portion ay special shoutout muna natin si Francisco Santos ng Dammam Kingdom of Saudi Arabia at saka si Norma Quinones ng Gubat Sorsogon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. Maraming salamat po sa panonood. Huwag nyo lang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pakiclick nyo na rin ang next video na nasa screen at tiyak na magugustuhan nyo po. Hanggang sa muli!